10. 10 taon ng pagsasakripisyo at pagbuo sa pangarap na pamilya ang gumuho sa loob ng isang kisap mata. Habang bitbit ko ang regalong pinagpuyatan para sa aming anibersaryo, narinig ko ang katotohanang mas matalas pa sa kutsilyo. Ang asawa ko at ang pinsang tinuring kong kapatid nagtatawanan sa loob ng sarili kong banyo. Isang ATM lang siya sa buhay ko, Joy, sabi ng lalaking minahal ko. Hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa. Tahimik kong inikot ang susi para ikulong ang kanilang kalapastanganan. Handa na ba silang harapin ang impyernong bunga ng sarili nilang kataksilan? Paano nga bababangon ang isang pusong pinatay ng mismong mga taong pinaglingkuran nito? Alam mo, Joy, mas masarap ka pang magmahal kaysa kay Clara. Masyado siyang seryoso sa buhay para siyang makinang naglalabas lang ng pera at walang nararamdaman. Tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay isa lamang akong tauhan sa kanyang negosyo. Pero sa piling mo nararamdaman ko na ako ang lalaking sinusunod. Ang boses na yon ay nanggaling kay Anton, ang asawa ko, na 10 taon ko nang kasama sa hirap at ginhawa. Sinundan iyon ng isang mahinang tawa mula kay Joy, ang malapit na pinsan na ako mismo ang nagpaaral at nagpatira sa aming tahanan para magsilbing katuwang. Hayaan mo na siya, Anton. Ang mahalaga ay sa akin ka nakakahanap ng ligaya. Hayaan mo siyang magpakapagod sa tiyangge habang tayo ay nagpapakasarap dito. Ang mga salitang yon ay parang mga linta na sumisipsip sa huling patak ng katinuan na mayroon ako habang nakatayo ako sa labas ng pintuan ng aming banyo. Sa aking mga kamay ay bitbit ko ang isang kahon ng cake na ako mismo ang naghurno mula pa madaling araw. Isinakripisyo ko ang isang napakahalagang pulong para sa pagpapalawak ng aking tiyangge upang makauwi ng maaga at sorpresahin ang lalaking pinakaiibig ko sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang amoy ng banilya mula sa cake ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa aking pang-amoy. Nararamdaman ko ang bawat butil ng pawis sa aking noo na unti-unting lumalamig kasabay ng pagtigas ng aking buong katawan. Ang aking lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang cake na sumisimbolo sa aking pagmamahal ay muntik ng mahulog mula sa aking nanginginig na mga daliri, ngunit mas pinili kong higpitan ang hawak dito hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa karton. Walang anumang ingay na lumabas sa aking bibig. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na kayang idaan sa iyak o hiyaw. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot sa bawat himaymay ng aking puso, tila ba may mga tinik na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib sa bawat paghinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na pasanin, parang isang tambol na pilit na binabasag ang aking tadyang mula sa loob. Tumingin ako sa paligid ng aming silid, sa mga litrato naming mag-asawa na nakasabit sa dingding at sa mga gamit na lahat ay bunga ng aking pagsisikap. Lahat ng iyon ay naging mga saksi sa aking katangahan. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ang babaeng tinulungan ko mula sa kahirapan ay kasalukuyang naglulublob sa putik ng kataksilan sa loob lamang ng ilang dipa mula sa kinaroroonan ko. Dahan-dahan sa kabila ng pangangatog ng aking tuhod ay inilapag ko ang cake sa sahig nang walang nililikhang tunog. Kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa, ang susing nakareserba para sa mga ganitong pagkakataon na hindi ko inakalang kakailanganin ko. Ang tunog ng bakal na naglapat sa pintuan ay tila isang huling hatol na nagtapos sa aming pagsasama. Inikot ko ang susi ng 2 beses, sinisigurado na walang paraan para makalabas ang mga hayop na nasa loob. Nang maramdaman ko ang bigat ng pintuan na hindi na matitinag, doon ko lamang naramdaman ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat piraso ng aking puso na nadurog ay tila naging mga bubog na handang humiwa
sa sino mang haharang sa aking daraanan. Inilabas ko ang aking telepono at hinanap ang numero ng aking biyudang biyenan, si Doña Carmen. Siya na palaging nagpaparamdam sa akin na hindi ako sapat dahil sa pagiging abala ko sa paghahanap buhay siya na palaging humihingi ng pera para sa kanyang marangyang pamumuhay. Hello ma, nandito po ako sa bahay. Maaari po ba kayong pumunta rito kasama ang mga kapatid ni Anton May? Napaka-espesyal na regalo ang inyong anak para sa ating lahat ngayong anibersaryo namin. Huwag po kayong mahuhuli dahil baka hindi nyo mapatawad ang sarili nyo kapag hindi nyo ito nakita. Ang aking boses ay lumabas na kalmado malamig at walang bakas ng emosyon na tila ba ang bawat salita ay galing sa isang taong matagal nang namatay. Habang hinihintay ko ang kanilang pagdating, naupo ako sa gilid ng aming kama, sa mismong kama, kung saan kami nangako ng katapatan sa isa't isa. Ang ingay ng pagkabigla mula sa loob ng banyo nang mapagtanto nilang nakalock ang pinto ay naging isang musika sa aking pandinig, isang malungkot na himig ng katapusan. Tinitigan ko ang aking mga kamay na dati ay puno ng kalyo sa pagtatrabaho para sa kinabukasan naming lahat. Ngayon, ang mga kamay na ito ay wala ng ibang nais, kundi ang bawiin ang lahat ng aking ibinigay. Sa bawat minutong lumilipas ang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan ay parang isang eko sa isang madilim na kuweba. Ito na ba ang kabayaran sa pagiging isang mabuting asawa at mapagbigay na pinsan? Saan nga ba nagkulang ang isang babaeng ang tanging hangad lang ay ang kaginhawaan ng mga taong kanyang mahal, ang magkakasunod at nagmamadaling pagkatok sa main door ay bumasag sa malagim na katahimikan ng aming sala. Pumasok si Doña Carmen kasama ang dalawang kapatid ni Anton, bakas sa kanilang mga muka ang pananabik sa sinabi kong regalo. Nakangiti pa ang aking biyenan, ang kanyang mga matang puno ng pag-asa, na marahil ay isang bagong sasakyan o mamahaling alahas ang naghihintay sa kanila. Wala akong isinagot sa kanilang mga masasayang bati. Ang aking mga binti ay tila naging manhid na mga kahoy habang dahan-dahan akong naglakad patungo sa nakasarang pinto ng banyo. Tiningnan ko silang lahat, ang pamilyang pinagbuhusan ko ng dugo at pawis bago ko pinihit ang malamig na metal ng seradura. Ang tunog ng pag-atras ng trangka ay tila hudyat ng pagbubukas ng isang mabahong sementeryo na magbabaon sa lahat ng aking mga ilusyon. Bumulaga sa amin ang isang eksenang habambuhay na susugat sa aking alaala. Ang hanging lumabas mula sa banyo ay may dalang asim ng kataksilan at panlalamig ng takot. Nakatayo doon si Anton pilit na inaayos ang pagkakabutones ng kanyang gusot na polo habang namumutla ang buong muka. Sa kanyang likuran ay si Joy, ang pinsan kong tinuring kong nakababatang kapatid. Nanginginig na nakabalot sa isang tuwalya habang pilit na nagtatago sa anino ng lalaking aking pinakasalan. Nawala ang mga ngiti sa labi ng mga kapatid ni Anton. Isang mabigat at nakakasakal na hangin ang pumuno sa kabuuan ng aming bahay, ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag ang mga taksil, isang mabilis at napakalakas na palad ang dumapo sa aking pisngi. Ang puwersa ng sampal na yon ay nag-iwan ng nagbabagang hapdi sa aking balat at pansamantalang nagpatahimik sa aking pandinig. Nalanghap ko ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Carmen, ang pabangong ako mismo ang bumili noong nakaraang Pasko. Sa halip na magalit sa kanyang anak, na nahuling nagtataksil sa akin, napunta ang kanyang nag-aapoy na paningin. Bakit mo kami pinapunta rito para ipahiya ang anak ko? Clara, kasalanan mo ito. Kung naging mabuti kang asawa, kung hindi ka puro negosyo at pera, ang inaatupag, hindi maghahanap ng atensyon si Anton sa iba. Lalaki ang anak ko. May mga pangangailangan siya na hindi mo maibigay dahil kulang ka sa pag-aalaga. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng aking biyenan ay parang asidong ibinubuhos sa aking sariwang sugat. Pilit niyang binabaluktot ang katotohanan
para pagtakpan ng kawalang hiyaan ng sarili niyang dugo. Nalasahan ko ang sapa ng dugo sa loob ng aking pisngi, ngunit walang ni isang patak ng luha ang naglandas sa aking mga mata. Hindi ko tiningnan ang matandang babaeng sumampal sa akin. Ang aking paningin ay nanatiling nakapako kay Anton. Hinihintay ko siyang magsalita. Hinihintay ko siyang ipagtanggol ako, gaya ng pangako niya sa harap ng altar. Subalit umiwas siya ng tingin. Nakita ko ang paglunok niya at ang pagdampi ng kanyang mga mata sa sahig, isang tahimik na pagpapatunay ng kanyang kaduwagan. Sa pagkakataong yon, habang pilit niyang isiniksik ang isang nakusot na piraso ng papel sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon, na hindi ko alam kung ano ang nilalaman tuluyan nang gumuho ang huling haligi ng aking pagmamahal. Ang 10 taon ng aking buhay ay iginugol ko sa isang taong walang bayag para manindigan sa sarili niyang pamilya. Walang salitang lumabas sa aking mga labi dahil alam kong walang bingi na mas lalala pa sa mga taong ayaw makinig. Dahan-dahan kong kinuha ang aking shoulder bag mula sa ibabaw ng mesa. Inayos ko ang pagkakasukbit nito sa aking balikat at tiningnan sila ng may matinding kalamigan na hindi ko inakalang taglay ko. Aalis ako ngayon din. Iiwan ko sa inyo ang bahay na ito at ang basurang pinag-aagawan ninyo. Tinalikuran ko sila at tinahakang daan palabas ng pintuan, iniiwan ang pamilyang patuloy na nagkakagulo sa loob ng tahanang naipundar ko gamit ang sariling pawis. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang malamig na tubig mula sa kalangitan ay unti-unting bumasa sa aking damit at humalo sa init ng aking namamagang pisngi. Nararamdaman ko ang bawat pagbigat ng aking mga hakbang sa basang semento hanggang sa maramdaman ko ang sunod-sunod na panginginig ng telepono sa loob ng aking bag. Kinuha ko ito gamit ang aking nangangatog na mga kamay at nakita ang pangalan ng guro ng aking anak na si Luna. Pagkasagot ko isang balita, ang tuluyang nagpabagsak sa aking mga tuhod. Nawalan daw ng malay si Luna sa loob ng klase dahil sa matinding lagnat at nang tawagin nila ang mga magulang si Anton na raw ang naunang sumagot at nagdala sa bata palabas ng paaralan. Ang malamig na ulan ay tila naging mga karayom na tumutusok sa aking balat habang napagtanto ko na ang aking anak ay nasa kamay ng mismong demonyong sumira sa aking buhay. Hindi ko naalintana ang panlalamig ng aking katawan at ang paghampas ng malakas na ulan sa aking mukha habang tinatahak ko ang pasilyo ng ospital. Ang tanging nagbibigay ng lakas sa aking nanginginig na mga binti ay ang imahe ng aking anak na si Luna. Nang marating ko ang emergency ward, ang matalim na liwanag ng mga ilaw ay sumalubong sa aking paningin kasabay ng pag-usbong ng matinding galit nang makita ko ang lalaking naging dahilan ng pagkasira ng aking pamilya. Nakatayo si Anton sa labas ng isang kwarto, nakapamulsa at tila walang bakas ng pag-aalala para sa aming anak na may sakit. Pilit kong inipon ang natitira kong lakas upang harapin siya, ngunit bago pa man ako makalapit, ay sinalubong niya ako ng isang malamig at mapangbanta na tingin. Huwag kang gagawa ng iskandalo rito, Clara, kung ayaw mong tuluyan kong ilayo sa iyo ang bata. Madiin at pabulong na sabi ni Anton, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagbabanta. Ako ang ama niya at may karapatan ako. Subukan mong palakihin ang nangyari kanina. Sinisigurado ko sa iyo na hindi mo na muling makikita si Luna. Ang mga salitang iyon ay tila isang makapal na lubid na unti-unting sumasakal sa aking lalamunan. Hindi pa nakukontento ang lalaking ito sa pagyurak sa aking pagkababae. Ngayon ay ginagamit niya ang sarili naming anak bilang kasangkapan upang patahimikin ako. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga panga at ang pamumuo ng mga luha ng matinding kadesperasyon. Wala akong laban kung idadaan niya sa dahas ang pagkuha sa aking anak, lalo pa at mag-isa lamang ako ngayon
sa gitna ng aking pagkawasak. Ngunit bago pa man ako tuluyang magapi ng takot, isang malapad at matipunong bulto ng lalaki ang tahimik na pumagitna sa aming dalawa. Ang pamilyar na amoy ng kape at lumang libro ang humaplos sa aking pandama. Si Gabriel, ang tahimik kong kaibigan at kaklase noong kolehiyo na ngayon, ay kilala na bilang isang matagumpay na abogado. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang aking kinaroroonan o kung anong hangin ang nagdala sa kanya sa sandaling pinakakailangan ko ng kakampi. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa aking magulong isipan. Tiningnan niya si Anton mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagtataglay ng matinding awtoridad at kasiguraduhan na agad nagpaurong sa duwag kong asawa. Walang anumang katanungan o panghuhusga sa mga mata ni Gabriel nang lumingon siya sa akin. Tahimik niyang inilapag sa aking nanginginig na balikat ang isang mainit at tuyong tuwalya. Ang init na nagmula sa tela ay unti-unting nagpabawas sa paninigas ng aking mga kalamnan. "Breathe, Clara. Hinga ka muna." Mahinahon, ngunit siksik sa pag-asa niyang sabi. Ako na ang haharap sa kanya. "The law is here, and I am here for you." Ang mga simpleng salitang iyon mula kay Gabriel ay naging isang matibay na sandigan na pansamantalang sumalo sa aking gumuhong mundo. Nararamdaman ko ang pag-iingat niya sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa dulo ng tuwalya, isang malinis at magalang na galaw na nagpaalala sa akin na mayroon pa ring mga taong marunong magpahalaga at rumespeto. Pagkatapos mapaatras ni Gabriel si Anton, dali-dali akong pumasok sa kwarto kung saan nakaratay ang aking anak. Ang makita ang walang malay at namumutlang mukha ni Luna ay nagdulot ng panibagong alon ng sakit sa aking dibdib. Yumakap ako sa kanyang munting katawan, nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na may halong amoy ng gamot sa ospital. Sa paglapat ng aking pisngi sa kanyang mainit na noo, isang tahimik ngunit matibay na sumpa ang nabuo sa aking isipan. Ipinapangako ko sa ngalan ng lahat ng luhang pumatak ngayong gabi na hindi na ako muling magiging mahinang biktima ng pamilyang iyon. Babangon ako mula sa putik na ito at dudurugin ko ang sino mang magtatangkang saktan ang aking anak. Ngunit ang pagsubok ay tila walang katapusan sa pagdating ng panibagong umaga. Habang nagbabantay sa tabi ng natutulog kong anak, kinuha ko ang aking telepono upang suriin ang pondo ng aking tiyangge na nakalaan para sa mga bayarin sa ospital. Ang lamig na naramdaman ko kagabi sa ilalim ng ulan ay muling nanumbalik at gumapang sa aking gulugod. Ang account na naglalaman ng lahat ng aking puhunan at ipon mula sa 10 taong pagpapakahirap ay nilak ng walang pasabi. Ginamit ni Anton ang kanyang kapangyarihan bilang co-owner ng negosyo upang nakawin ang aking pinaghirapan. Ang numero sa screen na nagpapakita ng aking balanse ay isang malaking zero, isang buong kawalan na tila humihigop sa natitira kong hininga. Ang mga sumunod na araw ay tila naging isang mahaba at malagim na panaginip na pilit umuubos sa aking katinuan. Ang mga balita ay mabilis na nakarating sa aking kaalaman, dala ng mga nag-aalangang tingin at pahapyaw na kwento ng mga taong nakakakilala sa amin. Sa bawat kanto ng aming subdivision at hanggang sa mga upuan ng simbahan, walang inatupag si Doña Carmen, kundi ang maghasik ng lason tungkol sa aking pagkatao. Ipinagkalat ng matanda na mayroon di umano akong sakit sa pag-iisip, isang asawang praning at laging naghihinala, kaya napilitan si Anton na humanap ng kapayapaan sa piling ng iba. Ang bawat kasinungalingan niya ay tila patalim na unti-unting umuuka sa aking dangal. Ngunit ang mas nagpadurog sa aking puso ay nang makita ko ang litratong ipinaskil ni Joy sa kanyang social media. Suot ng pinsan kong ito ang paborito kong pantulog na seda na kulay rosas na kangiti habang may hawak na baso ng alak sa loob ng mismong kwarto kung saan kami binuo ni Anton ng mga pangarap.
Ang kahihiyan at galit ay naghalo sa aking lalamunan, nag-iwan ng mapaklang lasa na halos ikaduwal ko. Ang pagbabalik ko sa aking tiyanggay ng mga tinapay ay hindi naging madali. Ang hangin sa loob ng panaderya ay mabigat puno ng mga nakaw, na tingin, at pasimpleng pag-uusap ng mga mamimili na agad natitigil sa tuwing dadaan ako. Dahil sa pagkaubos ng pondo na walang awang ninakaw ng aking asawa, kinailangan kong lunukin ang natitira kong pagkatao. Nanginginig ang aking mga labi nang kausapin ko ang aking mga tauhan upang humiram muna ng kaunting halaga mula sa kanilang mga naipon para lamang makabili ng harina at asukal para sa araw na yon. Ang bawat paghingi ko ng paumanhin sa kanila ay parang pagtapak sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Ngunit sa gitna ng aking kalbaryo, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa akin. Si Aling Nena, ang matagal ko nang kumari sa kabilang tindahan, ay walang imik na naglapag ng isang mainit na lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng aking mesa. Hinawakan niya ang aking nangangatog na mga kamay at tiningnan ako ng may buong pag-unawa. Huwag kang maniwala sa mga paninira ng matandang yon, Clara. Kilala ka namin. Kainin mo yan, kailangan mo ng lakas para sa anak mo. Ang init na nagmula sa kanyang palad at ang amoy ng bagong lutong sabaw ay unti-unting nagtunaw sa yelong, pumabalot sa aking puso. Pagsapit ng gabi, ang tanging nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang tahimik na presensya ni Gabriel. Sa loob ng kanyang maliit na opisina, napalilibutan kami ng mga nakakalat na dokumento mula sa bangko. Gamit ang kanyang kaalaman bilang abogado, maingat niyang tinunton ang mga transaksyong ginawa ni Anton. Natuklasan namin na ang malaking halaga ay inilipat sa isang hindi kilalang kumpanya, nakakaharapin pa lamang ang rehistrasyon. Habang nakatitig ako sa mga numero na sumisimbolo sa aking pinaghirapan, na ngayon ay nasa kamay na ng iba, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng isang mainit na baso ng kape sa aking harapan. Iniangat ko ang aking paningin at nakita ko ang maamo ngunit matatag na mga mata ni Gabriel. Makukuha natin ang hustisya para sa inyo, ni Luna pangako yan. Mahina, ngunit seryoso niyang sambit. Ang kanyang mga salita ay hindi pilit, walang halong pagyayabang, kundi isang purong kasiguraduhan. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may isang taong handang sumalo sa aking mga pasanin nang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, isang pangyayari ang tuluyang sumubok sa hangganan ng aking pagtitimpi. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga tinapay, sa estante ng panaderya, isang bigla ang kaguluhan mula sa pintuan ng umagaw sa atensyon ng lahat. Ang aking hininga ay tila napatid nang makita ko ang figura ng babaeng pumasok. Si Joy. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luha na hindi ko alam kung totoo o palabas lamang. Ngunit ang higit na kumuha ng aking paningin ay ang malinaw na umbok sa kanyang tiyan na pilit niyang idinidiin sa kanyang damit. Sa harap ng maraming tao at sa gitna ng mga namimiling mga kapitbahay, walang pag-aalinlangang lumuhod si Joy sa matigas na sahig ng aking tindahan. Hinawakan niya ang laylayan ng aking apron at umiyak ng buong pait umaarte na tila siya ang biktima sa aming tatlo. Ate Clara, parang awa mo na. Ibigay mo na sa akin si Anton. Palayain mo na kami para sa bata na nasa sinapupunan ko. Parang awa mo na sa tunay naming pagmamahalan. Ang mga mamimili ay nag-umpisang magkumpulan ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Ay bumalik sa akin nag-aabang kung ano ang gagawin ng isang asawang ipinagpalit sa sariling pinsan. Nananatiling nakaluhod si Joy sa matigas na sahig ng aking panaderya. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang nakakairitang tunog ng isang sirang instrumento na pilit humihingi ng simpatiya mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Pinanood ko ang bawat butil ng kanyang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, mga luhang alam kong galing sa isang pusong puno ng panlilinlang.
Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa pag-ibig at sinapupunan ay tila mga basurang pilit na itinatambak sa aking malinis na tahanan. Hindi ako kumibo, hindi rin ako nagpakita ng anumang galit. Sa halip kinuha ko ang isang baso ng tubig na may kasamang yelo mula sa ibabaw ng aking counter. Ang lamig ng baso sa aking palad ay tila nagbigay ng hudyat sa aking isipan na tapusin na ang komedyang ito. Sa isang dahan-dahan at malamig na galaw, ibinuhos ko ang tubig ng direkta sa papel. Nahawak niya ang papel na nagsasabing siya ay nagdadalang tao. Pinanood ko kung paano nabura ang mga tinta at kung paano nangulubot ang dokumento dahil sa pagkabasa habang ang mga patak ng tubig ay tumatalsik sa kanyang mukha. Tumayo ka dyan, Joy. Huwag mong madumihan ang sahig ko ng iyong mga pekeng luha. Ang aking boses ay lumabas na parang isang malamig na hangin galing sa hilaga, matalim at walang emosyon. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng pagluhod na yan. Pinalaki kita pinag-aral at itinuring na tunay na kapatid, ngunit ang ibinalik mo ay isang matinding kataksilan. Kung inaakala mo na ang pekeng pagbubuntis na yan ang magiging susi mo sa buhay na marangya, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang saya na ninakaw ninyo mula sa akin. Ang mga tao sa paligid ay natahimik, ang kanilang mga mapanghusgang bulong ay tila naglaho nang makita ang aking katatagan. Si Joy ay walang nagawa, kundi tumayo bitbit ang kanyang basang papel at ang kahihiyang hindi na mabubura ng anumang pag-arte. Pagsapit ng dilim, dinala ko ang aking pagod na katawan sa opisina ni Gabriel. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila may kasamang mabigat na pasanin, ngunit ang makita ang liwanag na nagmumula sa kanyang pintuan ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Nakita ko si Gabriel na seryosong nakatitig sa kanyang laptop, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa lalim ng iniisip. Nang mapansin niya ang aking pagdating, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya at inalalayan akong maupo, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa aking siko, isang hawak na nagpadama sa akin ng isang uri ng init na matagal nang nawala sa aking buhay. Clara, kailangan nating bilisan ang paglipat ng mga dokumento. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig na nagpapakalma sa aking nagkakagulong damdamin. Kinuha ko ang panulat at dahan-dahang nilagdaan ang mga papeles na naglilipat ng lahat ng aking mga ari-arian at kontrol sa negosyo sa isang trust fund na nakapangalan lamang kay Luna. Nararamdaman ko ang bawat guhit ng tinta sa papel bilang isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang muling pagdampi ng kamay ni Gabriel sa aking mga daliri upang iabot ang susunod na dokumento. Sa sandaling iyon, ang aming mga balat ay naglapat at tila may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa aking buong pagkatao. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang pangakong hindi kailanman mababali. Thank you, Gabriel. I don't know what I would do without you. Bulong ko, ang aking lalamunan ay tila naninikip sa matinding pasasalamat. Ngumiti lamang siya, isang nangiting tila nagsasabing handa siyang maging panangga ko sa anumang bagyong darating. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling binasag ng isang hindi inaasahang pangyayari kinabukasan. Habang sinusubukan kong ayusin ang mga natirang gamit sa aking panaderya, ang pintuan ay marahas na bumukas upang ilantad ang figura ni Doña Carmen. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking may hawak na briefcase, isang abogadong may mukhang mapangapi. Walang pasubali na inilapag ng matanda ang isang pulang sobre sa ibabaw ng aking mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuyang tagumpay. Tapos na ang pag-aari mo sa lugar na ito, Clara. Deklara ni Doña Carmen, ang boses niya ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Ang lupang kinatatayuan ng panaderyang ito ay nakapangalan sa akin at ayon sa utos ng batas,
Binibigyan kita ng 24 na oras para lisanin ang lugar na ito. Ang lahat ng pinaghirapan mo ay magiging sa amin na rin bilang kabayaran sa kahihiyang idinulot mo sa aking anak. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguho sa huling kuta ng aking seguridad. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng aking sariling guho habang iniisip kung saan ko dadalhin ang aking anak sa gitna ng kawalan. Nandyan. Ang pulang sobre na nakapatong sa aking lamesa ay tila isang nagbabagang uling na unti-unting sinusunog ang aking natitirang pag-asa. Nakatayo si Doña Carmen sa aking harapan, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapangaping tagumpay, habang ang kanyang abogado ay formal na nakatitig sa akin nang walang anumang bakas ng awa. Ang bawat salitang binitawan ng aking biyenan ay tila mga martilyong pilit na dinudurog ang aking bungo, bawat isa ay mas mabigat kaysa sa nauna. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang dahan-dahan kong kinuha ang dokumento mula sa loob ng sobre. Ang tekstong nakasulat sa puting papel ay malinaw at malupit, isang utos na nagpapaalis sa akin sa kaisa-isang lugar na itinuturing kong aking tahanan at buhay. Ang panaderyang ito ay hindi lamang isang gusali para sa akin. Ito ang bunga ng aking paggising tuwing 3:00 ng madaling araw sa loob ng 10 taon, ang saksi sa bawat patak ng aking pawis at bawat pangarap ko para sa kinabukasan ni Luna. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito, Ma. Ako ang nagpatayo ng bawat pader dito. Ako ang nagbayad sa lahat ng kagamitan at ako ang bumuhay sa pamilyang ito gamit ang kinitang galing sa lupang ito. Ang aking boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla at hapdi ng pagtataksil. Kahit nakapangalan sa inyo ang lupa dahil sa panloloko ni Anton, alam nating lahat na galing sa aking bulsa ang bawat sentimong ibinayad diyan. Ang tuyong tawa ni Doña Carmen ay tila isang tunog ng nagkiskisang tuyong dahon, walang buhay at puno ng kapangitan. Law is law, Clara. Sabi mo nga abala ka masyado sa negosyo, kaya hindi mo napansin na ang tiwalang ibinigay mo ay naging pagkakataon namin. Ngayong wala ka na sa buhay ng anak ko, wala na ring dahilan para hayaan kitang magpakasasa sa aming pag-aari. You have 24 hours kung hindi ka aalis. Nang kusa ipapalabas kita sa harap ng lahat ng mga suki mo, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid ng bawat estante ng tinapay at ang amoy ng harina ay tila naging malabo sa aking paningin. Ang aking mga tuhod ay muling nanghina, tila ba ang bawat haligi ng aking pagkatao ay isa-isang tinitibag ng mga taong pinaglingkuran ko ng buong puso. Sa gitna ng aking panlalabo, isang pamilyar at matatag na kamay ang marahang humawak sa aking balikat. Ang init na nagmula sa haplos na yon ay tila isang angkla na pumigil sa akin sa tuluyang paglubog sa dagat ng kawalan. Si Gabriel, dumating siya nang walang anumang anunsyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding proteksyon na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. Kinuha niya ang dokumento mula sa aking kamay at mabilis itong binasa. Ang kanyang mga panga ay nagnganglit habang tinititigan ng abogado ni Doña Carmen. Hindi ganito kadali ang pagpapaalis sa isang tao, lalo na kung ang taong iyon ang nagpondo sa bawat improvement ng property na ito. Ang boses ni Gabriel ay malalim, punong-puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng kapaligiran. Doña Carmen, maaari kayong magsilbi ng notice, pero haharapin niyo ang lahat ng counter charges na ihahain namin sa korte. Hindi kami aalis hanggat walang legal na desisyon. Tiningnan ni Gabriel ang aking mga mata, isang tingin na nagpapahiwatig na hindi niya ako iiwan sa labang ito. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay bahagyang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng init sa aking dibdib na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagiging malapit niya sa akin
Ang amoy ng kanyang katatagan ay nagbigay sa akin ng lakas upang muling tumayo ng tuwid sa harap ng aking mga kaaway. Pagkaalis ni Doña Carmen at ng kanyang abogado na may kasamang mga banta na iwan kaming dalawa ni Gabriel sa loob ng panaderyang tila naging isang malaking libingan. Ang katahimikan ay naging siksik tila isang kumot na bumabalot sa aming dalawa. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang kinuha ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay malaki at mainit sapat upang ikulong ang aking nanginginig na mga daliri. Clara, tiningnan ko ang mga bank records na nakuha natin. May nakita akong pattern sa kumpanya ni Anton. Hindi lang pagnanakaw ang ginagawa niya. May malaking pagkakamali siyang nagawa sa mga kontrata na pwedeng magpabaliktad sa lahat ng ito. Ang kanyang boses ay naging malambot, halos isang bulong na tila inilaan lamang para sa aking pandinig. Pero kailangan mong maging matatag. Handa ka bang lumaban kahit ang ibig sabihin nito ay tuluyang pagsunog sa lahat ng tulay na meron ka sa pamilyang yon? Nakatitig lamang ako sa aming mga kamay na magkahawak, ang bawat guhit sa kanyang palad ay tila naging mapa ng aking bagong simula. Ang dahan-dahan niyang paghaplos sa likod ng aking kamay gamit ang kanyang hinlalaki ay nagdulot ng isang kilabot na hindi ko maipaliwanag, isang halo ng pag-asa at kaba. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mabigat na tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking kalooban. Kaya ko nga bang itaya ang lahat, pati ang kaligtasan ni Luna, para sa isang hustisyang tila napakalayo pa sa aking kinaroroonan? At sa gitna ng digmaang ito, handa ba akong buksan ang aking puso sa isang taong tila nagiging kaisa-isang liwanag ko sa gitna ng matinding kadiliman? O ito ba ay isa lamang panandaliang kanlungan na maaaring muling gumuho sa isang iglap? Ngiti siyam. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay na nababalot pa rin ng puting alikabok mula sa harina. Ang mga kamay na sa loob ng 10 taon ay naging katuwang ko sa pagbuo ng bawat pangarap. Ang bawat lamat sa aking mga palad ay kwento ng aking pagsisikap. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng malakas na hangin ng kawalang katiyakan. Ang bawat sulok ng aking panaderya, mula sa malaking oven na naglalabas ng init ng pag-asa hanggang sa mga estanteng puno ng mababangong tinapay, ay tila isa-isang nagpapaalam sa akin. Ang 24 na oras na palugit na ibinigay ni Doña Carmen ay parang isang matalim na itak na nakabitin sa itaas ng aking ulo, naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang putulin ang aking ugnayan sa lugar na ito. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib habang sinusubukan kong iligpit ang aking mga personal na kagamitan. Ang bawat litrato ni Luna na nakadikit sa pader ay maingat kong tinanggal, tila ba ang bawat pagpigtas ng dikit ay pagpunit din sa aking puso. Sa gitna ng aking dahan-dahang pagkilos, ang tunog ng pagpihit ng pintuan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang pamilyar na bango ng katatagan at ang banayad na hakbang ay sapat na upang sabihin sa akin na narito muli si Gabriel. Tumayo siya sa aking likuran. Ang kanyang anino ay naging kanlungan ko mula sa malupit na liwanag ng katotohanan. Clara, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. You don't have to carry the world on your shoulders. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayalong gabi. Lumapit siya at kinuha ang kahon mula sa aking mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumampi sa aking balat na nagdulot ng isang kakaibang pintig sa aking dibdib. Ang haplos na yon, kahit gaano kabilis, ay nagpatahimik sa ingay ng aking mga pangamba. Inalalayan niya akong maupo sa maliit na upuang kahoy sa sulok. I found something, Clara. Ang dummy company na ginagamit ni Anton para ilipat ang pondo mo. May malaking butas ang mga dokumento. He forged your signature, pero masyado siyang nagmamadali, kaya hindi niya nakuha ang tamang detalye ng bank records mo. Tumingin ako sa kanyang mga mata
At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ko ang isang liwanag na hindi nanggagaling sa galit o pait. Ang pag-aalaga ni Gabriel sa akin ang paraan ng kanyang pagtitig na tila ba ako ang pinakamahalagang tao sa mundo ay nagparamdam sa akin ng isang uri ng pagpapahalaga na matagal ko nang kinalimutan sa piling ni Anton. Inabot niya ang isang bote ng tubig at maingat na binuksan ito para sa akin. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadama sa akin ng isang kilig na tila mga paru-paro na dahan-dahang gumigising sa aking tiyan. Sa loob ng 10 taon ako ang laging nag-aalaga ako, ang laging nagbibigay, ngunit sa piling ni Gabriel, naramdaman ko kung paano maging isang babaeng pinoprotektahan at pinapahalagahan. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Gabriel? Bakit mo itinataya ang pangalan mo para sa isang babaeng wasak na gaya ko? Ang aking boses ay naging isang mahinang bulong-puno ng dusa at pag-aalinlangan. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tinitigan ako ng malalim ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat lamat ng aking pagkatao. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, Clara, hinayaan kitang umalis dahil akala ko magiging masaya ka sa kanya. I made a mistake then, and I will not make the same mistake twice. You deserve to be happy, and if it takes burning down their world to build yours, then I will be the one to light the match. Ang katapatan sa kanyang boses ay tila isang sumpa na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakaikli sapat upang maramdaman ko ang init ng kanyang paghinga at ang mabilis na tibok ng aking sariling puso. Subalit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay muling binasag ng pagpasok ng isang tao na huling-huli kong gustong makita. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay nagpalingon sa amin sa direksyon ng pintuan. Nakatayo doon si Anton, may suot na mapang-uyam ng ngiti. Tila ba siya pa rin ang hari ng mundong ito? Tumingin siya kay Gabriel at pagkatapos ay sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng selos at poot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang kayabangan. Wow! So ito pala ang dahilan kung bakit matapang ka na ngayon, Clara May, bago ka na palang tagapagtanggol. Lumapit siya ng dahan-dahan ang kanyang presensya ay parang laso na kumakalat sa hangin. Pero huwag mong kalimutan sa mata ng batas at ng pamilya ko, ikaw pa rin ang asawang iniwan dahil sa kawalan ng silbi. At bago ka makaalis dito, siguraduhin mong wala kang itatagong kahit isang sentimo na sa tingin mo ay sayo. Naramdaman ko ang muling panginginig ng aking mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kamay ni Gabriel na mahigpit na humawak sa akin sa ilalim ng lamesa. Binibigyan ako ng lakas na hindi ko kayang buuin ng mag-isa. Tumingin si Anton sa aming dalawa, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit habang inilalabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. I have a deal for you, Clara. Pirmahan mo ang waiver na ito, ibigay mo sa akin ang buong karapatan sa Tiangge at hahayaan kitang makita si Luna tuwing linggo. Pero kung hindi, hinding-hindi mo na malalaman kung saang lupalop ko itatago ang anak mo. Ang bawat salita niya ay tila isang muling pagpatay sa aking kaluluwa. Iniiwan akong nakatitig sa papel na tila ba ito ang aking huling hatol habang ang matinding takot para sa aking anak ay muling bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Anton ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa. Ang banta niya tungkol kay Luna ay isang matalim na kutsilyo na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Tiningnan ko ang pirasong papel na nakapatong sa lamesa, ang waiver na magtatapos sa lahat ng aking pinaghirapan kapalit ng pagkakataong makita ang sarili kong anak. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan, ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis na tila ba kinakapos ako ng hangin sa loob ng sarili kong panaderya. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 10 taon, ang mga gabing walang tulog,
At ang bawat butil ng pawis na ibinuhos ko upang itayo ang negosyong ito ay tila naging mga barya na lamang na ipinambabayad ko para sa kaligtasan ng aking anak. You have no heart, Anton. Paano mo nagagawang gamitin ang sarili mong anak para lamang sa pera at kapangyarihan? Ang aking boses ay nanginginig sa matinding poot at dusa. Inabot ko ang panulat, ang dulo nito ay nanginginig sa ibabaw ng papel habang ang aking paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Naramdaman ko ang mapanuyang titig ni Anton. Ang kanyang tagumpay ay mababakas sa bawat linya ng kanyang mukha. Subalit bago pa man dumampi ang tinta sa puting papel, naramdaman ko ang mabilis at matatag na pagpigil ni Gabriel sa aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagpabalik sa aking diwa mula sa kailaliman ng kawalan. Huwag mong pipirmahan iyan, Clara. Hindi niya magagawa ang sinasabi niya. Ang boses ni Gabriel ay malalim at punong-puno ng kasiguraduhan. Tumingin siya ng matalim kay Anton, isang tinging tila bumubutas sa bawat kasinungalingan ng lalaking nasa harap namin. Alam nating pareho, Anton, na ang anumang kasunduan sa ilalim ng pamumuwersa ay walang bisa sa mata ng batas. At tungkol kay Luna, mayroon na akong inihandang temporary protection order. Subukan mong itago ang bata at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago sumikat ang araw. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga haligi ng bakal na pumoprotekta sa akin, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi ko kayang buuin ng mag-isa. Ang mukha ni Anton ay biglang nagbago. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang pangit na anyo ng galit at takot. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Akala mo ba? Matatakot mo ako sa mga legal na salita mo. Gabriel, amin ang lupang ito at amin ang batang iyon. Ang sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng silid, ngunit bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng kanyang pagiging desperado ay tila lason sa hangin. Isang pagkakataon lang ito, Clara. Kapag lumabas ako sa pintong iyan, huwag kang iiyak sa akin kapag hindi mo na narinig ang boses ni Luna. Naramdaman ko ang muling pag-alon ng takot sa aking dibdib, ngunit bago pa man ako tuluyang magpadala sa emosyon, marahang hinawakan ni Gabriel ang aking balikat. Ang dahan-dahan niyang pagpisil ay tila isang lihim na mensahe na nagsasabing magtiwala ako sa kanya. Clara, look at me. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig sa gitna ng malakas na bagyo. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang pangakong hindi kailanman mababali. Hindi ko hahayaang saktan kanya muli. Magtiwala ka sa akin, ililigtas natin si Luna nang hindi mo kailangang isuko ang iyong dangal. Ang katapatan sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng lakas upang bitawan ang panulat at tinitigan si Anton ng may bagong tuklas na katapangan. Lumabas ka na, Anton. Wala kang makukuha sa akin ngayon, bukas o kahit kailan. Ang aking boses ay naging matatag, bawat pantig ay puno ng paninindigan. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, pero tandaan mo ito, hindi na ako ang babaeng maaari mong takutin at saktan. Haharapin kita sa korte at kukunin ko ang lahat ng ninakaw mo sa amin ni Luna. Ang galit sa mga mata ni Anton ay naging isang madilim na ulap at nang walang anumang salita, mabilis niyang kinuha ang papel at lumabas ng aking panaderya. Ang tunog ng kanyang marahas na paglakad papalayo ay unti-unting naglaho, iniiwan ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Nang tuluyan nang mawala si Anton, naramdaman ko ang biglaang panghihina ng aking mga tuhod. Halos bumagsak ako kung hindi lamang ako mabilis na nasalo ni Gabriel. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig, isang yakap na puno ng proteksyon at pag-unawa. Ang amoy ng kanyang damit, ang init ng kanyang katawan, at ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay naging kaisa-isang mundo ko sa sandaling iyon.
Ibinuhos ko ang lahat ng aking takot at pagod sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak sa kanyang dibdib. Habang hinahaplos niya ang aking buhok, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano kung magawa nga ni Anton ang kanyang banta sa gitna ng labanang ito para sa aking karapatan at sa aking anak, hanggang saan ang kayang ibigay ni Gabriel para sa akin, at handa ba akong harapin ang katotohanang baka sa huli ay wala na akong matirang kahit ano maliban sa kanya. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ko nayayakap si Luna ay tila isang dahan-dahang pagpigtas sa mga hibla ng aking buhay. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid na tinutuluyan ko ay tila isang mabigat at malamig na kumot na sumasakal sa aking bawat hininga. Tuwing gabi, itinatapat ko ang aking palad sa malamig na salamin ng bintana, tinitingnan ng buwan at iniisip kung nakatingin din ba ang aking anak doon. Ang sakit ng pangungulila ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na hapdi na nanunuot sa aking mga buto, nagpapanginig sa aking mga kamay tuwing hahawak ako ng kahit anong gamit na magpapaalala sa kanya. Pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin, namumutla lumalim ang mga mata at tila isang anino na lamang ng babaeng dati ay puno ng sigla. Ngunit sa likod ng panlalambot na ito ay may isang apoy na dahan-dahang nagliliyab, isang apoy na pinapakain ng galit at pagmamahal. Sa labas ng aking silid, hinayaan ko ang mundo na maniwala na ako ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat hakbang ko sa kalsada ay sadyang mabagal at tila walang direksyon. Hinahayaan kong makita ni Doña Carmen at Anton ang isang babaeng tinalo ng tadhana. Ang balita na ang aking tiyangge ay dahan-dahang nalulugi dahil sa maling pamamahala ni Anton at ang walang habas na paggastos ni Joy ay tila musika sa aking pandinig, bagaman masakit na makitang dinudungisan nila ang aking pinaghirapan. Nakarating sa akin ang mga kwento na si Joy ay namimili ng mga mamahaling bag at alahas gamit ang pera ng negosyo, habang si Anton naman ay pilit na nagpapakitang gilas sa kanyang mga bagong kasosyo gamit ang isang kumpanyang wala namang matatag na pundasyon. Clara, look at these bank statements again. Ang mahinahong boses ni Gabriel ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Narito kami sa loob ng kanyang opisina, napapalibutan ng mga tumpok ng papel na naglalaman ng mga ebidensya ng kataksilan ni Anton. Lumapit siya sa akin ng amoy ng kanyang katatagan ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng aking kalooban. Inilapag niya ang isang folder sa aking harapan. Anton is overextending himself. He's using your previous credit lines to fund his dummy company, but Joy is bleeding him dry. Masyadong malaki ang kinukuha nilang pondo para sa personal na luho at hindi na balanse ang records nila. Tiningnan ko ang mga numero, ang bawat isa ay tila mga kawit na handang humila kay Anton pababa sa kanyang sariling hukay. Ngunit ang aking isipan ay muling lumipad kay Luna. Gabriel, I don't care about the money anymore. Gusto ko lang makuha ang anak ko. Every night, I imagine her crying for me. Ang aking boses ay napaos, ang bawat salita ay tila may kasamang dugo mula sa aking sugatang puso. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Gabriel sa aking balikat. Ang kanyang mainit na palad ay dahan-dahang humaplos sa aking likod, isang galaw na puno ng pag-unawa at malasakit. I know, Clara. I know it hurts so much. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa aking kaluluwa. Lumapit siya ng bahagya sapat upang maamoy ko ang linis ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng dilim at gulo ng aking buhay, si Gabriel ang naging kaisa-isang liwanag na hindi kailanman kumurap. Dahan-dahan niyang iniharap ang aking mukha sa kanya. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinunasan ang luhang hindi ko namalayang pumatak na pala. Ang titig niya ay malalim,
Tila ba binabasa niya ang bawat dusa na nakatago sa aking mga mata. You are the strongest woman I know. Just a little more patience and we will get her back. Hindi kita papabayaan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan namin ay tila naglaho at naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na tila isang himala sa gitna ng digmaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay napalitan ng isang matinding pagtuklas nang muling suriin ni Gabriel ang huling pahina ng kontrata ng dummy company ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nagngangalit. Clara, look at this. The signatory for the guarantor of his loans. Hindi lang ito forgery. He used your mother's old properties as collateral at ginamit niya ang pangalan ng isang taong matagal nang pumanaw para maging witness. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking katawan. Ang kawalang hiyaan ni Anton ay umabot na sa puntong pati ang dangal ng aking mga yumaong magulang ay kinaladkad niya sa kanyang dumi. Habang nakatitig kami sa dokumentong yon, isang matinding realization ang pumasok sa aking isipan. Ang patibong na inihanda namin ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang krimen na maaaring magpadala kay Anton sa likod ng rehas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Ngunit kasabay ng pag-asang ito ay ang isang malaking pangamba. Gabriel, kung malaman ni Anton na hawak natin ito, anong gagawin niya kay Luna? Ang tanong na yon ay tila isang itim na ulap na muling bumalot sa amin. Tiningnan ako ni Gabriel nang may halo ng kaba at determinasyon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa akin na tila ba ayaw na niya akong bitawan kailanman. That's why we have to be perfect, Clara. One wrong move and we lose everything. Are you ready to face him one last time tomorrow? Ang bawat gabi na dumaraan ay tila isang walang katapusang parusa habang suot ko ang mapagkunwaring maskara ng isang sumukong babae. Upang maisagawa ang aming plano ni Gabriel, kinailangan kong lapiin ang aking sarili sa kaibuturan ng pagpapanggap. Nagpadala ako ng mensahe kay Anton, sinasabi na hindi ko na kaya ang laban at handa na akong ibigay ang lahat ng kanyang hiling kapalit ng kapayapaan at ng pagkakataong makasama muli si Luna. Alam kong ang kanyang kayabangan ang magiging pinakamalaki niyang kahinaan. Ang marinig na ako ay nagmamakaawa ay ang paboritong himig na nais mapakinggan ng kanyang mapagmataas na ego. Nagtagpo kami sa isang tahimik na sulok ng isang restaurant na malayo sa mapanghusgang mata ng mga kakilala. Sa aking pag-upo sa tapat niya, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay na agad kong itinago sa ilalim ng lamesa sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak sa aking bag. Nakita ko ang mapanuring tingin ni Anton. Tila ba tinitimbang niya kung totoo ang aking mga luha at ang aking panlalambot. Mabuti naman at natauhan ka na rin, Clara. Sabi ko naman sa'yo, wala kang mapapala sa matigas mong ulo. Ngayong alam mo nang hindi mo ako kayang talunin, pirmahan mo na itong mga dokumento para formal nang mailipat sa akin ang buong pamamahala ng panaderya. Ang sabi ni Anton, ang boses niya ay puno ng pagmamalaki at walang bahid ng pag-aalala sa aking nararamdaman. Tumingin ako sa kanya hinayaang mangilid ang mga luha sa aking mga mata upang lalong maging kapani-paniwala ang aking pagganap bilang isang talunang asawa. Gagawin ko ang lahat, Anton. Ibibigay ko na ang tiyangge. Just let me hold my daughter again, please. Miss na miss ko na si Luna. Ang aking boses ay naging pautos at basag. Ang bawat salita ay hinaluan ko ng tunay na sakit na nararamdaman ko tuwing gabi sa pangungulila sa aking anak. Ang makita ang nangiti ng tagumpay sa labi ni Anton habang inilalabas niya ang mga papel ay nagdulot ng matinding puot sa aking dibdib, ngunit pinanatili ko ang aking mapagkumbabang anyo. Hindi alam ni Anton na ang mga papel na kanyang masayang pinirmahan upang akuin ang buong pamamahala ay may kalakip na mga kasunduan na lihim
na inihanda ni Gabriel. Sa bawat lagda niya, hindi niya namalayan na inaako rin niya ang lahat ng mga utang at pananagutan na dati ay nakapangalan lamang sa akin, kasama ang mga maling transaksyon na siya mismo ang gumawa gamit ang mga pekeng pirma. Habang pinapanood ko ang paggalaw ng kanyang panulat, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, na tila ba ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang hakbang papalapit sa dulo ng aking kalbaryo. Nang matapos ang aming pag-uusap, lumabas ako ng restaurant na may mabibigat na hakbang dala ang bigat ng aking sariling mga kasinungalingan. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa loob ng kanyang kotse. Pagkaupo ko sa tabi niya doon lamang, tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Ang panginginig ng aking buong katawan ay hindi ko na maitago. Ikinulong ni Gabriel ang aking malamig na kamay sa loob ng kanyang malalaking palad. Ang init ng kanyang balat at ang marahan niyang pagpiga sa aking mga daliri ay naging kaisa-isang anchor ko sa mga sandaling iyon. "You did perfectly, Clara." Napirmahan niya lahat nang hindi nagdududa. "Konting tiis na lang, mababawi na natin si Luna." Ang kanyang boses ay naging isang banayad na haplos na nagpatahimik sa dusa ng aking puso. Sa loob ng madilim na sasakyan, habang magkahawak ang aming mga kamay, naramdaman ko ang isang matinding koneksyon sa kanya, isang damdamin na lumalampas sa pasasalamat, ngunit natatakot akong pangalanan ito. Subalit nang makauwi ako sa aking tinutuluyan ang katahimikan ng gabi, ay muling naghatid ng isang matinding lumbay. Hinawakan ko ang lumang litrato ni Luna na suot ang kanyang paboritong laso sa buhok. Ang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Hanggang kailan ko kailangang magpanggap na ako ay mahina at talunan sa harap ng taong sumira sa aking buhay? At habang naghihintay ako sa tamang panahon na bumagsak ang aking bitag, kakayanin ko bang tiisin ang bawat gabing lumilipas na ang yakap ng aking anak ay nananatili lamang na isang pangarap sa gitna ng aking malulungkot na panaginip? Sa bawat pag-usad ng mga kamay ng orasan sa dingding, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag na aming inihanda para sa mga taong sumira sa aking buhay. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng opisina ni Gabriel ay tila puno ng kuryente ng pag-asa at pangamba. Pinagmamasdan ko ang aking mga daliri na dati ay puno ng harina at asukal, ngayon ay may hawak ng mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ng isang mapagmataas na kaharian. Ang amoy ng lumang papel at kape sa silid na ito ay naging pamilyar na samyo ng aking bagong laban. Isang laban na hindi na dinadaan sa luha, kundi sa talas ng isip at tibay ng dibdib. Kabanata 11. Ang pag-akyat ng kapangyarihan at ang bulag na tagumpay. Nakatayo si Anton sa gitna ng aking panaderya. Suot ang kanyang pinakamahal na suit na binili ko para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang ipinapakita niya sa mga supplier ang mga dokumentong kapipirma ko lamang. Kasama niya si Joy na parang isang reyna kung umasta, habang nag-uutos sa aking mga tauhan na tila ba siya ang nagpatayo ng bawat pader sa gusaling ito. Nakita ko ang paglapit ni Joy sa istante ng mga bagong lutong tinapay. Kumuha siya ng isa at walang pakialam na kumagat habang nagkakalat ng mga mumo sa sahig na dati ay maingat kong nililinis. "From now on, I want a complete rebranding." Ang baduy ng design ni Clara, "Kailangan nating gawing mas modern ang image ng bakery na ito." Deklara ni Joy sa gitna ng tindahan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila isang hiyaw ng isang nagwagi sa digmaan. Tumawa si Anton, isang tawang puno ng pangungutya, habang inakbayan si Joy sa harap ng lahat. "Hayaan mo na ang dati, baby. Ngayon na nasa akin na ang full management, sisiguraduhin kong magiging multi-million industry na ito." Clara was too small-minded, puro tipid at hirap ang alam.
I have big plans and those creditors will see what a real businessman can do. Hindi nila alam na sa bawat pagmamalaki ni Anton, dahan-dahan niyang inilalapit ang sarili sa sariling pagbagsak. Ang bawat utang na kanyang nilalagdaan para sa kanyang mga big plans ay mga dokumentong lalo lamang magpapabigat sa kanyang sitwasyon, bahagi ng planong aming inihanda. Ang kanyang kawalan ng ingat at sobrang tiwala sa sarili ang naging susi upang maisakatuparan ang lahat. Habang nangyayari ito sa tindahan, naroon ako sa tabi ni Gabriel, pinapanood ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng mga ulat na dumarating sa amin. Naramdaman ko ang biglaang panlalamig ng aking mga kamay nang makita ang listahan ng mga bagong pautang na kinuha ni Anton sa pangalan ng kumpanya. Gabriel, ang aking matatag na sandigan, ay dahan-dahang lumapit sa akin. Inilipat niya ang isang mainit na tasa ng tsa sa aking harapan. Ang usok nito ay marahang humahaplos sa aking muka. Hindi niya mapapansin ang fine print sa mga bagong contracts, Clara. He's too focused on showing off to Joy. Everything is falling into place. Mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapahinahon sa bagyo sa loob ng aking dibdib. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng aking mga kalamnan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang uri ng malasakit na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon ng aking pag-aasawa. Ang dahan-dahan niyang paghaplos sa aking mga daliri gamit ang kanyang hinlalaki ay nagdulot ng isang matinding pintig sa aking puso, isang kilig na may kasamang matinding pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang opisina ay tila naglaho at ang tanging nananatili ay ang init ng kanyang presensya. Salamat, Gabriel. I do not know why you're doing all this for me. Bulong ko ang aking lalamunan ay naninikip sa matinding emosyon. Dahil matagal na kitang gustong makitang muling ngumiti, Clara. Hindi ka nararapat sa dilim na ibinigay nila sa iyo. Seryosong sagot niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa aking tingin. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakaikli sapat upang maamoy ko ang linis ng kanyang pagkatao at maramdaman ang katatagan ng kanyang paninindigan. Sa gitna ng aking pagkawasak, si Gabriel ang naging arkitekto ng aking muling pagbangon. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na idinulot ni Anton. Ngunit sa likod ng tamis na ito ay ang isang matinding katotohanan na hindi ko pwedeng kalimutan. Ng digmaan ay hindi pa tapos. Ang kabanatang ito ng aming plano ay umabot sa rurok nang pirmahan ni Anton ang isang exclusive investment agreement na inakala niyang magbibigay sa kanya ng bilyon, ngunit sa katotohanan ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Habang pinagmamasdan ko ang larawan niya sa social media na may hawak na baso ng alak at nakangiti, sa tabi ni Joy, naramdaman ko ang isang matinding lungkot at pait. Paano niya nagagawang magdiwang habang ang aming anak ay tila naging isang anino na lamang sa kanyang buhay? Ang huling pahina ng dokumentong ito ay hindi lamang naglalaman ng mga numero, kundi isang lihim na sugnay na maglalantad sa lahat ng kanyang forgery sa loob ng susunod na 48 oras. Ang tanong na nananatili sa aking isipan habang nakatitig sa dilim ng gabi ay simple. Kapag nalaman na ni Anton na siya ay nawalan ng lahat, ano ang kanyang gagawin upang saktan ako gamit ang huling alas na hawak niya, ang aming anak na si Luna? Katiga. Nagniningning ang mga mata ni Joy habang nakatitig sa isang kumikinang na kwintas na may malaking brilyante sa gitna, isang hiyas na tila sumisimbolo sa lahat ng pangarap niyang ninakaw mula sa akin. Nakatayo si Anton sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang inilalabas ang kanyang itim na credit card, ang card
na dati ay ginagamit lamang namin para sa mga pangangailangan ni Luna at sa pagpapalago ng aming panaderya. Sa loob ng mamahaling tindahan ng alahas, ang amoy ng yaman at tagumpay ay tila naging isang lasong bumabalot sa kanilang dalawa habang ang mga empleyado ay yumuyukod sa kanila ng may labis na paggalang. Hindi alam ni Anton na ang bawat sentimong balak niyang gastusin sa sandaling iyon ay ang huling natitirang hininga ng kanyang kredito na dahan-dahan na naming pinutol sa likod ng mga eksena. I want this one, Anton. Bagay na bagay ito sa akin, lalo na kapag formal na nating in-announce ang bago nating kumpanya. Ang boses ni Joy ay puno ng malanding pananabik habang hinahaplos ang makinis na salamin ng estante. Ngumiti si Anton, ang kanyang tawa ay puno ng pagmamalaki na tila ba wala siyang hangganan. Anything for you, baby. Wala na tayong kailangang ipag-alala. Hawak ko na ang lahat. Clara is nothing but a memory now at sa atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. Iniabot ni Anton ang kanyang card sa sales lady ng may mabilis at mapagmataas na galaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa salamin habang iniisip ang kanyang huwad na kapangyarihan. Subalit ang inaasahang tunog ng pagtanggap ng transaksyon ay hindi dumating. Sa halip, ang sales lady ay muling sumubok. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka habang dahan-dahan niyang ibinabalik ang card kay Anton. I'm sorry, sir, but the card is declined. Sabi rito ay may hold ang account ninyo at kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong bank manager. Ang boses ng babae ay mahinahon ngunit sapat na upang maging sanhi ng matinding kahihiyan sa gitna ng matahimik na tindahan. Ang mukha ni Anton ay biglang nagbago mula sa pagiging mapula dahil sa kayabangan ay naging maputla na tila isang bangkay. Sinubukan niyang muli ang kanyang ibang mga card, ngunit ang bawat isa ay nagbibigay ng parehong resulta. Ang lahat ng kanyang access sa pera ay tuluyan ng sinarado. Habang nangyayari ang kahihiyang ito sa mall, naroon ako sa loob ng kotse ni Gabriel, pinapanood ang bawat detalye sa pamamagitan ng mga notification na dumarating sa aming screen. Naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa sakit na makitang ang lalaking minahal ko ng 10 taon ay nagawang ubusin ang lahat para sa isang babaeng hindi naman siya tunay na mahal. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang gumuhit sa salamin, tila mga luhang hindi ko na kailangang ilabas pa. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa aking balikat. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-unawa at isang uri ng katahimikan na nagpapatahimik sa aking magulong isipan. He's falling, Clara. The creditors are already calling his office at ang dummy company na itinayo niya ay kinwestiyon na rin ng Bureau of Internal Revenue dahil sa mga forged documents. Ang mahinahong paliwanag ni Gabriel, iniharap niya ang aking mukha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng kotse. Don't feel bad for him. He chose this path. Ngayon, wala na siyang matatakbuhan, kundi ikaw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ikaw ang tagasagip niya. Ang pagiging malapit ni Gabriel ay nagdulot ng isang matinding kilig sa aking puso. Isang damdamin na tila isang dahan-dahang pagbangon mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Ang kanyang amoy, ang init ng kanyang hininga, at ang paraan ng kanyang pagprotekta sa akin ay nagparamdam sa akin na ako ay muling nagiging isang babaeng karapat-dapat mahalin. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nagmamakaawa pa rin ako sa kanya para kay Luna. Ang aking boses ay napaos sa matinding emosyon. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting tila nagsasabing kahit anong mangyari ay hindi niya ako pababayaan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang aming mga noo ay magkalapit at naramdaman ko ang bilis ng tibok ng aking sariling puso. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila naglaho at ang tanging mahalaga
ay ang init at katapatan ng lalaking nasa harap ko. Hindi man kailangan ng mga salita. Alam naming pareho na ang aming ugnayan ay lumalampas na sa pagiging abogado at kliyente. Ito ay isang muling pagkabuhay ng isang pusong matagal nang binalot ng dusa. Ngunit ang aming sandali ay binasag ng sunod-sunod na panginginig ng aking telepono. Ang pangalan ni Anton ay lumabas sa screen ng kanyang pangalan na dati ay nagbibigay sa akin ng ligaya ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng matinding kaba. Pagkasagot ko ang boses ni Anton ay hindi na ang boses ng isang haring mapagmataas. Ito ay boses ng isang taong desperado, punong-puno ng galit at takot. Ano ang ginawa mo, Clara? Bakit nakalock ang lahat ng accounts ko? Kapag hindi mo ito inayos ngayon din, isinusumpa ko sa'yo. Hinding-hindi mo na muling maririnig kahit ang hininga ni Luna. Ang banta niyang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Iniiwan akong nakatitig sa kawalan habang ang matinding pangamba para sa aking anak ay muling bumabalot sa aking puso. Kasabay ng katotohanang ang aking kaaway ay naging isang sugatang hayop na handang pumatay para lamang makaligtas. Ang pagkasira ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at kataksilan ay hindi kailanman nagiging tahimik. Sa loob ng marangyang tahanan na dati ay pinamumunuan ni Clara nang may sapat na pagmamahal ang hangin ay naging siksik sa puot at panunumbat. Nakatayo si Anton sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tinitingnan ang mga bakanteng lagayan ng kanyang mga mamahaling relo at ang bukas na vault na wala ng laman. Sa harap niya si Joy ay abalang nag-iempake ng kanyang mga gamit, ang bawat piraso ng mamahaling damit na binili gamit ang pera ng panaderya ay padaskol niyang itinatambak sa loob ng malaking maleta. Ang tunog ng pagpunit ng tela dahil sa pagmamadali at ang marahas na pagbukas ng mga drawer ay tila isang malungkot na simponya ng kanilang pagbagsak. Bakit mo kinuha ang natitirang cash sa safe, Joy, pati ang mga alahas na binili ko sa'yo? Bakit mo itinatago sa maleta mo? Ang boses ni Anton ay nanginginig sa desperasyon ng kanyang dating kayabangan ay naglaho na parang bula. Tumigil si Joy sa kanyang ginagawa at hinarap si Anton nang may isang mapanuyang ngiti, isang kanang ngiting malayo sa maamong anyo na ipinapakita niya noong una. Hindi ako tanga, Anton. Ubus na ang credit lines mo, nilock na ni Clara ang lahat at ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay isang malaking utang na lang. Akala mo ba, mananatili ako rito para samahan kang maghirap? I loved your money, Anton, not your failures. Ang bawat salita ni Joy ay tila isang malupit na sampal sa mukha ng lalaking tumalikod sa sariling pamilya para sa kanya. Pumasok si Doña Carmen sa gitna ng kanilang pag-aaway. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaba. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Joy upang pigilan itong umalis, ngunit sa isang marahas na galaw ay itinulak siya ng nakababatang babae. Ang matanda ay nawalan ng balanse at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit dahil sa pagtataksil ng babaeng dati ay kinukonsinti niya laban kay Clara. Walang hiya ka, Joy. Pinagtanggol kita kay Clara. Pinatira ka namin dito. Tapos ngayon ay nanakawan mo lang ang anak ko. Ang boses ni Doña Carmen ay pumiyok sa tindi ng sama ng loob. Tumawa lamang si Joy, isang tawang puno ng kawalang hiyaan, bago tuluyang isinara ang kanyang maleta ng may matinding puwersa. Habang nangyayari ang kaguluhan sa loob ng bahay sa isang tahimik na restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod, naroon si Clara, kasama sina Luna at Gabriel. Ang paligid ay nababalutan ng isang mainit na liwanag mula sa mga lampara at ang amoy ng masarap na pagkain ay naghahatid ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Clara. Pinapanood niya si Luna na masayang kumakain ng kanyang paboritong spaghetti. Ang bawat ngiti ng bata ay tila isang gamot na nagpapahilom
sa mga sugat ng kanyang ina. Naramdaman ni Clara ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang palad, isang hawak na nagbibigay ng lakas at kasiguraduhan. Sa sandaling iyon ang kanyang telepono ay muling nanginig sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Anton ay lumitaw muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinansin ni Clara. Nang muling tumunog ang telepono, si Gabriel ang kumuha nito at sinagot ang tawag nang hindi tinitingnan si Clara. "Clara, please, tulungan mo ako. Ninanakawan ako ni Joy, kinuha niya lahat. Parang awa mo, naasawa mo pa rin ako." Ang boses ni Anton ay narinig, kahit hindi naka-loudspeaker, puno ng pait at pagmamakaawa. Hindi nagsalita si Clara. Tiningnan lamang niya si Gabriel na agad namang kinuha ang kamay ni Luna at marahang tinakpan ang mga tainga ng bata upang hindi nito marinig ang nakakaawang tinig ng kanyang ama. "Anton, tapos na ang panahon ng pagliligtas ni Clara sa iyo. Ngayon, harapin mo ang mga desisyong ginawa mo." Ang tanging sagot ni Gabriel bago niya tuluyang pinatay ang tawag at inilagay ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang katahimikan ay muling bumalik at sa mga mata ni Clara ang huling bakas ng awa para kay Anton ay tuluyang natunaw. Ang gabi ay nagpatuloy ng may matinding kaganapan nang mabilis na lumabas si Joy sa gate ng subdivision. Bitbit ang kanyang mga nakaw na gamit. Ngunit bago pa man siya makahanap ng masasakyan, dalawang sasakyan ng pulis ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumama sa kanyang namumutlang mukha. Bumaba ang mga opisyal at ipinakita ang isang warrant of arrest na may kinalaman sa dummy company at forgery na ginawa nila ni Anton. Ang bawat malamig na metal ng posas na kumulong sa kanyang mga kamay ay naging simbolo ng katapusan ng kanyang mga pangarap na itinayo sa nakaw na yaman. Habang isinasakay si Joy sa loob ng sasakyan, ang kanyang mga hiyaw ng protesta ay tila naging mga hangin na lamang na naglalaho sa katahimikan ng gabi, habang si Clara sa kabilang dako ay dahan-dahang nakakatagpo ng kanyang tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay sumalubong sa aking pagbaba mula sa sasakyan ni Gabriel. Ang paikot-ikot na asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga awtoridad ay nagbigay ng kakaibang kulay sa harapan ng bahay na dating kumakatawan sa aking mga pangarap. Nakatayo ako sa mismong gate na libong beses kong binuksan nung ako ay isang asawang naghihintay at nagsasakripisyo. Ngunit ngayon, nandito ako bilang ang tunay at nag-iisang nagmamay-ari. Pagpasok namin sa loob, bumungad sa akin ang pamilyar na sala na ngayon ay pinupuno ng presensya ng mga pulis na nagsasagawa ng kanilang tungkulin. Nakaupo si Anton sa sofa, nakaposas ang mga kamay habang nakayuko ang ulo, at sa isang tabi ay nanginginig si Doña Carmen. Inilapag ng opisyal ang mga manifestasyon ng bangko sa lamesa. Dahil sa patong-patong na utang na pinirmahan ni Anton nang walang pag-iingat ni Litis, at narimata ng bangko ang bahay na ito, at bilang legal na mamimili na may malinis na pondo na inihanda ni Gabriel mula sa pamanang naiwan ko, nabili ko itong muli. Wala nang ni isang titik ng pangalan nila sa titulong ito. Nang mapagtanto ni Doña Carmen ang buong katotohanan na sila ay ganap ng walang pag-aari at formal, nang pinapaalis ang kanyang dating mataas na pagtingin sa sarili, ay biglang gumuho. Ang mga tuhod ng matanda na dati ay ginagamit niya sa pagmamalaki at pagmamataas ay tuluyang bumigay, at siya ay napaluhod sa malamig na sahig sa aking harapan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na naglandas sa kanyang kulubot na pisngi. "Clara, parang awa mo na anak. Utang na loob. Huwag mo kaming palayasin dito. Matanda na ako, saan ako pupunta? Asawa mo pa rin si Anton. Pamilya mo pa rin kami." Ang kanyang boses ay garalgal. Pilit na kinakatok ang pusong matagal na nilang pinatay nang walang pangingimi. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking panga. Tiningnan ko siya, hindi nang may awa,
kundi ng may malinaw na pagkaunawa sa aking sariling halaga. Wala na akong utang na loob sa inyo, Ma. Binayaran ko ng 10 taong pawis dugo at luha ang bawat butil ng bigas na kinain ninyo sa pamamahay na ito. Ang pagiging asawa at kapamilya ko ay tinapos ninyo noong araw na kinonsinti ninyo ang kataksilan sa sarili kong banyo. Tapos na ang pagiging biktima ko at wala na kayong makukuha sa akin. Inalalayan ng mga pulis si Anton Patayo upang dalhin siya sa presinto at harapin ang patong-patong na kaso ng panloloko at pamimeke ng mga dokumento. Habang inilalabas siya ng pintuan, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pang-iinsulto at kayabangan ngayon, ay lumangoy sa matinding pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Nakita ko ang bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi upang banggitin ang pangalan ko, isang tahimik na pagmamakaawa na bawiin ko ang lahat ng nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili kong umiwas ng tingin at tuluyang talikuran siya. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang lumang kumpol ng mga susi ng bahay na ito, ang mga susing naging simbolo ng aking pagkakakulong sa mga obligasyong sumakal sa aking pagkatao sa napakahabang panahon. Naglakad ako patungo sa basurahan sa gilid ng pinto at walang pag-aalinlangang binitawan ng mga ito. Ang pagbagsak ng malamig na bakal sa ilalim ng lalagyan ay naging isang pamilyar at nakakapagpalayang kaganapan, isang tuluyang pagpigtas sa mga tanikalang nag-ugnay sa akin sa kalungkutan ng nakaraan. Nang tuluyan ng maalis ang mga anino ng aking nakaraan at mabalot ng katahimikan ng kabuuan ng lugar, lumabas ako ng bahay at sinalubong ang malamig na ihip ng hangin. Sa ilalim ng mainit na dilaw, na ilaw ng poste sa labas ng gate, tahimik na nakatayo si Gabriel. Ang lahat ng bigat at pagod sa aking buong katawan ay tila nahugasan nang makita ko ang payapa at tapat niyang mukha. Lumapit siya sa akin, ang kanyang presensya ay nagdadala ng amoy ng kapayapaan at seguridad na matagal ko nang inasam na maramdaman. Hindi siya nagsalita, ngunit ang dahan-dahan niyang pag-abot sa aking kamay ay sapat na upang maghatid ng matinding kilig at init sa bawat ugat ng aking katawan. Tinitigan niya ako ng napakalalim, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong ng mga bagay na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa harap ng lalaking nagbigay ng lahat upang samahan ako sa pag-ahon mula sa dilim, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngayong napatunayan ko na ang aking kalayaan at nabawi ang aking buhay, handa na nga ba ang aking naghihilom na puso na muling sumugal sa isang pag-ibig na tila naghihintay lamang sa aking pag-oo? Neto. Ang mga araw kasunod ng aking tuluyang paglaya mula sa nakaraan ay tila mga sariwang pahina ng isang aklat na matagal ko nang nais isulat. Sa loob ng aming muling nabawing panaderya, ang hangin ay hindi na mabigat, kundi punong-puno ng halimuyak ng banilya at ng tamis ng bagong lutong mga tinapay na aming ginagawa ni Luna. Nakangiti kong pinapanood ang aking anak habang masaya niyang ikinakalat ang mga maliliit at makukulay na candy sa ibabaw ng kanyang ginawang cupcake. Ang bawat ngiti na sumisilay sa kanyang mga labi at ang magaan niyang pag-ikot sa loob ng kusina ay tila isang matamis na gamot na unti-unting naghihilom sa mga naiwang galos sa aking puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, wala nang anino ng takot na umaali-aligid sa aming buhay. Ang naiwan na lamang ay ang purong saya at ang sigla ng isang panibagong simula na aming parehong pinaghirapan. Sa gitna ng aming masayang pag-aayos ng mga estante, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng panaderya. Inilalabas ang isang pamilyar at matatag na figura na agad nagpabilis sa tibok ng aking puso. Pumasok si Gabriel na may dalang mga lata ng pintura. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maamo at puno ng pagmamahal.
Inilapag niya ang mga kagamitan sa sahig at ngumiti sa akin isang nangiting, tila nagpapahiwatig na handa siyang punan ng kulay ang bawat bahagi ng aking buhay na naiwang blanko. Sabi mo, gusto mong palitan ang kulay ng mga pader. Nandito ako para siguraduhin hindi mo na kailangang buhatin ang mundo ng mag-isa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na pumuno sa bawat sulok ng aming munting negosyo. Lumapit siya sa amin at agad naman siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ni Luna, isang yakap na nagpatunayan kung gaano nakabilis naging bahagi ng aming maliit na pamilya ang lalaking ito. Habang kami ay nagtutulungan sa pagpipintura ng pader na may matingkad at maaliwalas na kulay, hindi ko maiwasang mapatingin kay Gabriel. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at determinasyon na pagandahin ang paligid. Nang subukan kong abutin ang itaas na bahagi ng dingding upang ipahid ang kulay, gamit ang aking brotsa, naramdaman ko ang hindi inaasahang pagtalsik ng isang maliit na patak ng pintura sa aking pisngi. Napatigil ako at bahagyang natawa sa aking sariling kapabayaan. Napansin yon ni Gabriel at mabilis siyang lumapit sa akin, inilapag ang kanyang hawak at tumayo ng malapit na malapit. Ang kanyang tingin ay naging napakalalim sapat upang magdala ng mainit na panginginig sa buong katawan ko. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at gamit ang dulo ng kanyang hinlalaki, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng pintura sa aking balat. Ang kanyang paghaplos ay sobrang banayad, tila ba ako ay isang pinakamahalagang sining na takot siyang mabasag o masaktan. Ang distansya sa pagitan namin ay naglaho at nararamdaman ko ang bilis ng paghinga naming dalawa. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng lahat ng bagyong dumaan, makakahanap pa ako ng ganitong uri ng kapayapaan. Ang aking boses ay isang mahinang bulong, halos mapatid sa lalim ng emosyong bumabalot sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang aking sarili na tuluyang sumandal at ipatong ang aking pagod na ulo sa kanyang balikat. Sa pagkakataong yon, naramdaman kong tinanggap ng kanyang dibdib ang lahat ng aking kahinaan. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig isang yakap na walang halong pag-aapura at walang pag-aangkin, kundi isang purong pangako ng pag-iingat. Ang init ng kanyang katawan ay naging aking kanlungan. Hindi ako nagmamadali, Clara. 10 taon na ang nakalilipas noong pinanood kitang umalis. Pero ngayon, mayroon akong buong buhay para maghintay hanggang sa maging handa ka. Nandito lang ako lagi. Ang mga salitang yon ni Gabriel ay pumasok sa aking kaluluwa at tuluyang nagtunaw sa huling yelo ng aking pag-aalinlangan. Hindi ako nagbigay ng anumang sagot na formularyo. Ang mga salita ay tila naging labis na para ipaliwanag ang kaligayahang bumabalot sa aking pagkatao. Sa halip, inangat ko ang aking ulo at muling tiningnan ang kanyang maamong mga mata. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay, inabot ang kanyang malalaking palad at isiningit ang aking nanginginig, ngunit siguradong mga daliri sa mga puwang ng kanyang mga daliri. Ang mahigpit naming pagkahawak sa isa't isa ay nagpadala ng isang mensahe na hindi kailanman kayang iparating ng mga pangako. Ang mainit na ilaw sa loob ng panaderya na binigyan namin ng bagong pangalan na Liab ay dahan-dahang pumalibot sa aming tatlo ni Luna, tila nagbubuklod sa amin sa isang buhay na matagal kong ipinaglaban. Habang pinapanood ko ang paglalaro ng ilaw sa mukha ng mga taong mahal ko, isang malalim na paghinga ang kumawala sa aking dibdib, iniiwan ang nakaraan at niyayakap ang umagang ngayon ay pag-aari ko na. Ang 3 taon. Tila isang iglap na lamang ang panahon matapos ang malakas na unos na sumubok sa katatagan ng aking pagkatao. Ngayon, nakatayo ako sa isang malawak at maliwanag na entablado. Ang ilaw ay direktang tumatama sa aking mukha habang hawak ko ang isang gintong plake
bilang pagkilala sa akin bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante ng taon. Ang panaderya na minsang pinagtangka ang kunin mula sa akin ay lumago na at naging isang kilalang serye ng mga establishmento sa buong bansa. Pinagmamasdan ko ang mga taong nagpapalakpakan sa aking harapan, ngunit ang aking paningin ay natuon lamang sa dalawang pinakamahalagang tao na nakaupo sa unang hanay. Naroon si Luna, masayang kumakaway sa akin ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa labis na pagmamalaki. At sa kanyang tabi ay si Gabriel, ang lalaking naging haligi ng aking muling pagbangon. Nakangiti siya, isang nangiting tahimik ngunit punong-puno ng pag-ibig at pagsuporta na hindi kailanman nagbago mula noong unang araw na hawakan niya ang aking nanginginig na mga kamay. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses akong tinanong kung nagawa ko na bang patawarin ang mga taong minsang dumurog sa akin. Isang araw, habang nagmamaneho pauwi, napansin ko ang isang matandang babae na pagod na naglalakad sa gilid ng kalsada, nakasuot ng mga kupas at maruming damit, pilit na humihingi ng tulong sa mga dumadaan. Ito ay si Doña Carmen. Ang kayabangan na dati ay kanyang isinusuot na tila korona, ay tuluyan ng natunaw sa init ng kahirapan. Ang kanyang anak na si Anton ay patuloy na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig at madilim na rehas ng bilangguan. Nang makita ko ang kaawa-awang kalagayan ng aking dating biyenan, inasahan kong makakaramdam ako ng pagdiriwang o kahit man lang konting awa. Ngunit sa halip, walang anumang emosyon ang nabuo sa aking dibdib. Ipinagpatuloy ko ang aking pagmamaneho nang hindi lumilingon pabalik. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagyakap sa iyong mga kaaway. Ito ay ang tuluyang pagpapalaya sa sarili mula sa kanilang alaala. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag noon at ang parusang ibinigay ko sa kanila ay ang tuluyan kong pagbura sa kanilang pag-iral sa aking buhay. Pagsapit ng gabi, ang aming bahay ay napupuno ng halimuyak ng nilulutong hapunan. Habang abala ako sa paghihiwa ng mga gulay, naramdaman ko ang paglapit ng isang mainit na presensya sa aking likuran. Ipinulupot ni Gabriel ang kanyang matitipunong braso sa aking baywang at dahan-dahang ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang marahan na paghalik sa gilid ng aking buhok ay nagdulot ng isang pamilyar na kilig na kailanman ay hindi kumukupas. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang bawat segundo ng kapayapaang ito na manuot sa aking kaluluwa. Wala nang takot na baka ang sandaling ito ay nakawin ng iba, wala nang pag-aalinlangan kung sapat ba ang aking halaga. Sa piling ni Gabriel, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusukat sa iyong mga sakripisyo, kundi sa kung paano ka pinipiling ipaglaban araw-araw nang walang hinihinging kapalit. Sa huli, isang malalim na katotohanan ang nais kong iwanan sa lahat ng mga pusong patuloy na nakikipaglaban sa dilim ng kanilang mga sariling tahanan. Natutunan ko na ang sakripisyo at pag-ibig ay magkaibang bagay. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili upang magbigay ng liwanag sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga sa iyong sakripisyo. Ang obligasyon sa pamilya, gaano man ito kabigat, ay hindi lisensya upang hayaan mong tapakan ang iyong dangal. Ang pinakamahalagang pag-aari ng isang babae ay hindi ang singsing sa kanyang daliri o ang apelyidong kanyang dala, kundi ang kalayaang nakakuyom sa kanyang mga palad. Babangon at babangon tayo, hindi para maghiganti, kundi para patunayan na kahit gaano kalalim ang ating pagkakabaon, ang isang binhi ay laging makakahanap ng paraan upang umusbong at yakapin ang liwanag ng araw.